Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay, at ngayon ay linggo ng mabuting pastol at araw din ng panalangin para sa mga bokasyon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, inasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang pinapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng
at ang kataas-taasan. Kristo ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bilang mabuting pastol, inialay ni Jesus ang kanyang sarili para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus. Siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, at tinanong sila ni Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin, at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon iyon inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saaki tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Si Jesus ang pastol na nagdala sa bigat ng ating mga kasalanan. Tayo'y kanyang tinipon at pinagaling bilang kawan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw. Ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-4 na linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay at tinatawag ito na Linggo ng Mabuting Pastol. Sabihin niyo nga po, mabuting pastol. So maraming pastol, pero dito po ay dinidiin yung pagiging mabuting pastol ng ating Panginoong Heso Kristo. Nakakita na po kayo ng pastol? Good Shepherd? Nakakita na ba? Kahit sa picture man lang? Ano ba? Wala na ba kayo? Puro ba kayo mall? Puro ba kayo, park? Di na ba kayo namamasyal sa mga farm, sa mga bukirin? So, dito po kasi, kung titingnan natin, isa sa mga madalas ang mga trabaho ng mga tao noon, bukod sa pangingisda, na kung saan ang mga alagad ng ating Panginoong Kristo, marami sa kanila ay mangingisda. Marami din ang sumusunod sa kanya ng mga magsasaka. At syempre, nandiyan po ang isa din sa pinaka-trabaho ng mga tao noon ay ang magpastol. Dahil yung tupa na kanilang mga inaalagaan, kung kaya ito ang ginamit na talinghaga ng ating Panginoong Jesucristo sa ating Ebanghelyo ngayon. Sabihin niyo nga po, mabuting pastol.
Ipinapahayag din sa ating mga pagbasa sa mga sulat o mga gawa ng mga apostol, si Pedro, ipinapakilala niya bakit ba naging mabuting pastol si Jesus. Dahil si Jesus ang siyang nag-alay ng buhay, si Jesus ang nagpasan ng lahat ng paghihirap na dapat ay ang tao ang dumanas, pero dahil nga siya ay isang mabuting pastol, so masinangad na siya na lamang ang magpasan ng lahat ng hirap. Yan ang isang katangiang ipinapakilala sa atin ng isang mabuting pastol. Napakabuti na nito, pero marami pa rin sa mga tao ang ayaw siyang pakinggan. Babalik ko ulit po, no? Base sa karanasan ng mga sinaunang tao, at siguro magpasa hanggang ngayon din naman, although iba na yung style ng pag-aalaga ng mga tupa, pero yung original, no? Kapag ikaw ay isang pastol, lalo tigit sa iyo yung mga tupa, talagang babantayan mo ito ng mabuti. Sasamahan nito kung saan sila natutulog, aakayin kung saan sila pupwesto para kumain, siya ang magbubukas, siya din ang magsasara ng pintuan para masecure yung mga tupa at magdamag din na doon siya mananatili para kung sakali may mga mababangis na hayop o mga magnanakaw, maililigtas niya ang kanyang mga tupa. So dahil madalas ang kanyang pananatili sa mga tupa, na bobosesan ito ng mga tupa. So sabi nga rito, no, alam ng mga tupa ang tinig o boses ng kanilang mga pastol. Kaya sabi po nila, kahit na magsalubong ang dalawang pastol kasama ang kanilang mga tupa, kahit magsalubong daw, no, hindi ito magkakahalo-halo. Hindi maliligaw maliban na lang kung ang tupa ay hindi makinig sa kanyang pastol. So, pag nag-mix yan, no, pag nagkasalubong, alam ng mga tupa kung kanino sila susunod at kung kaninong tinig ang susundan nila. Kaya maganda po, no, ngayon ay panalangin din natin, no, sabi, panalangin para sa bukasyon. Yung tawag sa pagpapari, sa relihiyoso, maging sa pagmamadre. Ito yung bukasyon na bihirang tahakin ng mga tao. Hindi ko alam kung minsan kapag iniimbitahan ko po yung nag-aanyaya kami para sa bukasyon ng pagpapari, mismong mga magulang ayaw. Ano ba, pag sinabing, sino ba may mga anak pa dito na mga binata? Wala na. Wala na naman. No? Bakit natatakot kayong pagpariin ang inyong mga anak? Ano bang iniisip ninyo? Bakit kayo natatakot na ang inyong anak ay di magmadre o magpari? Iniisip niyo ba na wala na kayong makakasama? Kasi kung tutusin, alam niyo kapag nagkaroon kayo ng anak na pari o madre, sila lang naman maiiwan sa inyo. Kasi yung mga anak ninyo, kapag ang pinili nila bukasyon ng pag-aasawa, talagang iiwan kayo. Walang matitira sa inyo. Lalo pa kung ang mapangasawa ng anak ninyo, medyo hindi close sa inyo, at pagbabawalan pa yung anak ninyo na pumunta sa inyo. Pag pagpapari, ay wag, Father, sayang naman. Anong sayang doon? Ang ganda ng lahi nyo. Mayaman kayo. Ay siya, Father, sayang naman. Ang pogi-pogi naman yan eh. Pero ang kailangan po, no, na pagpapari o yung pagtugon sa bukasyon ng pagpari, dahil nga katulad ng ating mga alagad sa mga pagbasa, ang kanilang ipapahayag ay tungkol sa ating Panginoong Hesukristo.
Kaya mahalaga sa isang magpapari na sa kanyang paghuhubog, makinig ng mabuti sa tinig ng Diyos. Sa tinig ni Kristo, no, sa loob ng seminaryo. Halimbawa, ako po, 6 na taon na sa seminaryo, hindi madali, pero no, kailangan matutong makinig sa tinig ng mabuting pastol. Nang sa ganon, pag natapos sa kanyang paghuhubog, ang kanyang maipapahayag ay tungkol pa rin sa mabuting pastol. Kaya magandang mapagnilayan din. No? So, pinagdarasal niyo po ba kami mga pari? Kasi hindi biro, no? Ang tinig namin, dapat tinig ng mabuting pastol. Tinig ni Kristo. Tinig ba ni Kristo ang naririnig niyo sa akin dito sa pagmimisa natin? Kasi ang daming tinig. Na minsan kailangan naming sumabay. Mas kailangan namin umalingaw-ngaw. Kasi maraming tinig, na ang tinig, katulad ng sinabi ni Kristo, mga magnanakaw, mga tulisan, na wala naman silang mabuting hangarin, kundi yung manakawan ang mga tupa at mapahamak ang mga tupa. Kung ang pari mananahimik bilang boses ng mabuting pastol, saan tayo pupulutin? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, makinig ka sa mabuting pastol. Kaya nga, di ba, ang sabi din, no? Kami ay pastol. Pero hindi kami ang mabuting pastol, pero kailangan kaming magsumikap na maging mabuting pastol. Katulad ng nag-iisang mabuting pastol. Kaya nga po, pag ninilayan natin na mabuti, no? Ang mabuting pastol, siya yung aako ng paghihirap. Ang isang mabuting pastol, siya yung magtatanggol sa mga tupa. Ngayon, parang, di ko alam, no? Tama ba ang pinakikinggan natin? Tama ba ang boses na sinusundan natin? Kasi maraming ngayon, yung mga tupa pa ang nagtatanggol sa mga pastol. Pag sinabing pastol, ito, sabi nga ni Kristo, no, ito yung mga magnanakaw. Eh ngayon parang, yung mga mahihirap, yung mga tupa na mahihirap, sila pa nagtatanggol sa mga magnanakaw. Sila pa mismo nagtatanggol, at sila pa mismo pupunta para ipagtanggol lang yung magnanakaw na magpapahirap sa kanila. Kaya sana po, no, patuloy nating ipagdasal na nawa bawat isa sa atin matutong makinig sa ating pong Panginoong Hesukristo na ipinapakilala ngayong linggong ito bilang isang mabuting pastol. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalog tayo sa Diyos, taglay ang pagtitiwala sa Kanyang malasakit at pag-ibig sa atin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono at relihiyoso, patuloy nawa silang maging tapat na pastol ng kawan ni Kristo
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol na laging kapakanan ng lahat ang ninanais. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kabataan, masundan nawa nila ang tinig ni Jesus na muling nabuhay upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa bukasyon sa buhay pagpapari at pagiging reliyoso at reliyosa, mas madami nawang tumugon sa panawagan ng Diyos upang mas maalagaan ang kanyang kawan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipagadya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makamtam nawa nila ang kaningningan ng walang maliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng ito ay iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi na aming ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupahan na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo,
banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sambahin ang ngalan mo.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiluhod po ang lahat at harting darasalin ng panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo, si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kaming lahat ay iyong mailigtas, marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilaan mo sa amin ngayon at kailanman sa pamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, doon sa mga gustong mag-donate ng bulaklak at pamerienda para sa mga bata na titipunin simula May 1
hanggang katapusan. Nakalakihan po natin to nung maliliit tayo na araw-araw tuwing buwan ng Mayo pumupunta tayo ng simbahan o kapilya para magdasal o magrosaryo. Pagkatapos niyan ay may konting merienda, biskwit o sopas o lugaw. So sa mga nakaranas po nito, sana po ay suportahan natin ang programang ito. Punta lang po kayo sa opisina kung gusto niyo pong mag-sponsor sa isang particular na araw para sa bulaklak at pamerienda ng mga bata. Pero siyempre, yung mga bata ay sana po dalhin nyo dito tuwing hapon sa buong buwan ng Mayo para maturuan po natin sila ng pagdarasan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.